So isa nga po sa mga pambansang tanong sa Philippine boxing community, kung kaya ba talaga ma-upset ni General Casimero ang pound for pound king ngayon ni sina Uya Inoue sa isang bakbakan. Meron nagsasabi mga boss na masyadong overhype lang daw si Casimero para isipin na kaya nito tibagin sa laban ang mala perpektong galawan ni Inoue. May nagsasabi naman mga idol na si Casimero lang talaga ang pwedeng tumalo kay Inoue sa bakbakan, lalo na kapag naglaban sila sa 122 pounds. Kung saan mga idol mukhang ito nga rin ang pananaw ng legendary boxer at manager coach ni Luber na si Sir Jerry Peñalosa, kung saan ang style lang daw ni Cuadro Alas sa naging laban nito kontra kay Luis Neri ang siya makakatalo kay Inoue sa bakbakan. Well, para sa atin mga boss, nung una na hindi pa nakalaban ni Alas si Luis Neri, pinapaboran talaga natin si Inoue na durugin si Casimero sa bakbakan. Bagamat nang nakita natin ang galawan ni Casimero na halos maghawig sa galawan na pinakita nito dati sa naging laban niya kontra kay Sulani Tete, medyo mabagal lang sa ngayon dahil may edad na si Alas. Hindi talaga tayo sure mga idol kung sino ang mananalo sa bakbakan ng dalawa. Given na kasi mga idol, napapakainin talaga ni Inoue si Alas na maraming suntok dahil siya ang mas bata at mas mabilis na fighter. Pero delikado talagang style ni Casimero kalaban, lalo pa si Inoue mga idol, nakapermi lamang sa harapan ng kalaban. Masyadong lethal ang left hook ni Casimero mga idol. Tested and proven na talaga ito. Dilat ang mata ni Filipos Ngitomba at Sanchez, nakilala ng mga fighter na matitibay sumalo ng suntok kapag natamaan si Inoue ng ganito mga boss. Kahit isang solid lamang, posible mag-iba talaga ang kalalabasan ng bakbakan nito kay Alas. Bagamat gayon pa man mga idol, hindi naman tayo hipokrito para sabihin na hindi lamang si Inoue dito. Nasa Hapones pa rin ang lahat ng advantage mga boss. Sa training, sa tao, sa edad, at marami pang iba. Talagang angas at tibay lang talaga ang kay Casimero dito at may kasamang puso sa laban. Sa kabilang banda naman mga idol, bukod nga po sa posibleng mapalaban si Cuadro Alas kay Sam Goodman, matapos ito alukin ang trainer ni Maloney para lumaban sa Australia, isa din sa mga potensyal na makakalaban ni Sam Goodman, ang ating pambaton si Carl Hamis Martin. Napakaganda din ng standing ni Wonderboy sa WBO rankings. Maliban kay Goodman mga boss na number 3 sa WBO, posible din masungkit ni Martin ang laban kay Junto Nakatani, na isa rin sa potensyal na makalaban ni Casimero dahil number 2 ito sa WBO rankings. Pwedeng-pwede na talaga mga boss, isanksyon ng WBO ang next na laban ni Wonderboy para sa WBO interim title fight. Napakaganda ngayon ang pwesto ng mga pambato natin, at sa mga gusto makita na maglaban si Casimero at Martin o di kaya si Marlon Tapales, pwede naman mangyari ang bagay na to mga boss. Pero mas mainam talaga mga idol kapag kalabanin ng mga pambato natin ng ibang lahi, dahil sa ngayon magaganda ang pwesto nila para makaharap ng mga bigati na kalaban katulad na lang ni Martin. Ito na ang malaking break na hinahanap ni Wonderboy mga boss. Tiwala tayo na ready na si Martin sa ganitong laban. Sabi pa nga nito mga idol, ready na daw siya kahit sino ang kalaban. Matagal na daw nito pinaghandaan ng ganitong bagay. Mas maganda to mga idol dahil title fight ang laban. Dagdag motivation ito para sa ating pambato, kaya abangan natin to mga boss.